Sa sandaling ito, namatay si Ace sa harap ni Luffy, na nagdulot sa kanya ng matinding dalamhati. Galit na galit din si Whitebeard, sinisira ang buong punong tanggapan ng Marine para talunin si Akaino. Sa huli, natalo siya ng mga tauhan ni Blackbeard, at nakuha niya ang Devil Fruit ni Whitebeard, na nakakatakot sa lahat. Habang sinusubukan pa rin ni Akaino na alisin si Luffy, sa kabutihang palad, dumating si Shanks para pigilan siya at sinabing, "Nandito kami para tapusin ang labanang ito." Samantala, isinakay na si Luffy sa submarino ni Law para gamutin, at nakatakas sila. Sa puntong ito, ipinahayag ni Shanks, "Kung sino man ang gustong magpatuloy sa pakikipaglaban, halika at labanan kami." Agad na nagdulot ng takot sa lahat ng mga marino, dahil hindi sila sapat na malakas upang magpatuloy sa pakikipaglaban sa isa pang Yonko. Pagkatapos ay tinuya ni Blackbeard si Shanks, na nagsasabing, "Ang peklat na iyan ay nababagay sa iyo," na lalong nagpaten sa sitwasyon. Gayunpaman, pumayag si Blackbeard na umalis, at sinabi niya, "Nakuha ko na ang kailangan ko." Ngayon, hinihintay na lamang ni Shanks ang tugon ng Navy. Nang makita ang pagkamatay ni Ace at Whitebeard, napagtanto niya ang tindi ng labanang ito. Kaya, sabi ni Shanks, "Ibigay ang lahat sa amin, kami na ang bahala sa paglibing kay Ace at Whitebeard." Galit na galit ang mga marino, ngunit sumang-ayon si Sengoku, at sinabi niyang gagawin lang niya ang isang bagay na ito kay Shanks, na naging dahilan upang magulat ang lahat. Kaya, ipinahayag ni Sengoku, natapos na ang labanan, kaya, agad na sinimulan ng Navy ang paggamot sa mga nasugatan, habang dinadala ni Shanks ang mga katawan ni Ace at Whitebeard. Sa sandaling ito, hinihintay ng mga tao sa buong mundo ang resulta ng labanan. Nang marinig na ang Navy ay nagwagi, na nagdadala ng kagalakan sa lahat. Sa isla ng Sabaudi, ang lahat ng mga mamamayan ay nagsasaya, dahil ang panahon ng mga pirata ng Whitebeard ay natapos na. Sa labas ng Marineford, ang mga pirata mula sa Worst Generation ay nagtipon dito upang panoorin ang labanan. Napagtanto nila na sa pagkamatay ni Whitebeard, ngayon na ang kanilang oras upang magningning. Ang balita ng tagumpay ng Marineford ay kumalat sa buong mundo, na nagdudulot ng kaligayahan sa lahat, dahil palagi silang nagtitiwala sa Navy at sa world government. Sa panig ni Sengoku, nakatanggap siya ng balita mula sa Impel Down Prison, na maraming mapanganib na level 6 na bilanggo ang nakatakas sa tulong ni Blackbeard. Nilalayon niyang ipahayag ang impormasyong ito sa publiko, ngunit nais itong pagtakpan ng world government. Ang mga tauhan ng pirata ni Law ay nakatakas mula sa Marineford. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi inaasahang hinabol sila ng isang barko ng Navy. Napagtanto nila na siya ay si Pirate Empress, si Boa Hancock, ngunit ginawa niyang bato ang buong Navy sa barko. Sa sandaling ito, labis siyang nag-aalala kay Luffy. Biglang humakbang si Law at sinabing, kahit pansamantala, nakaligtas si Luffy, ngunit malala ang kanyang mga pinsala, na lalong nag-alala kay Hancock. Pagkatapos, ipinaalam sa kanila ni Ivankov, na ang katawan ni Luffy ay umabot na sa limitasyon nito mula noong siya ay nasa Impel Down. Gayunpaman, pumunta pa rin siya rito upang iligtas ang kanyang kapatid, para lamang masaksihan ang pagkamatay ni Ace sa kanyang harapan, na nagpawasak sa kanya. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Jinbei. Sa kabila ng kanyang mabibigat na pinsala, ngunit labis din siyang nag-aalala para kay Luffy, dahil ang makitang namatay si Ace sa kanyang harapan ay lubhang nakaapekto sa kanya. Napagtanto ni Boa Hancock na si Luffy ay hinahabol pa rin ng pamahalaang pandaigdig, kaya, iminumungkahi niyang dalhin siya sa isla ng kababaihan, kung saan siya ay magiging ligtas. Inakala ng Navy na sa pagkamatay ni Whitebeard, bababa ang piracy, ngunit sa halip, dumami ang mga pirata, dahil ipinahayag ni Whitebeard ang tunay na pag-iral ng One Piece bago siya namatay. Sa mga teritoryong protektado ni Whitebeard, ang mga sibilyan ay inaatake ng iba pang mga pirata. Dahil sa patay na si Whitebeard, wala nang natitira para protektahan sila. Habang nagpasya si Boa Hancock na dalhin si Luffy sa isla ng kababaihan, nagpaalam si Ivankov kay Jinbei, na hinihiling sa kanya na alagaan si Luffy, dahil salamat kay Luffy na nakatakas sila sa Impel Down. Sa wakas, dinala si Luffy sa isla ng kababaihan. Nang makita ng mga mamamayan ang pagbabalik ng kanilang reyna, labis silang ikinatuwa. Habang ang grupo ni Law ay labis na nasasabik, dahil isa itong isla ng mga kababaihan. Nagpasya si Boa Hancock na dalhin si Luffy sa kastilyo para sa pangangalaga. Ngunit pinigilan siya ni Elder Nyon, na nagsasabing walang ibang lalaki maliban kay Luffy ang maaaring payagan sa isla, kahit na sila ay mga doktor. Ngunit itinuturo ni Law na kung muling mabuksan ang sugat ni Luffy, mamamatay siya, na ikinababahala ni Hancock. Kaya, nagpasya si Elder Nyon na manatili sila sa likod ng isla,
naghihintay na gumaling si Luffy. Habang ang mga taga-isla ay nagdadala ng pagkain araw-araw, labis na ikinatuwa ng mga tauhan ni Lo, ngunit hindi nila gusto ang masyadong maraming pakikipag-ugnayan sa mga lalaki. Si Boa Hancock ay labis na nag-aalala para kay Luffy, habang si Luffy ay nananaginip kay Ace, at nasaksihan ang kanyang pagkamatay, na ikinagulat niya sa paggising. Kaya, tumalon siya palabas ng submarino ni Lo, na ikinagulat ng lahat. Patuloy na nagtatanong si Luffy, nasaan si Ace? Habang patuloy siyang tumatakbo sa paghahanap sa kanya, sinabi ni Lo kay Jinbei, na kapag bumukas ang sugat ni Luffy, mamamatay siya. Habang si Luffy ay nananatiling wala sa kontrol, si Boa Hancock ay tuwang-tuwa nang marinig si Luffy na nagising, na nagpas siyang magluto para sa kanya. Sa sandaling ito, tumatakbo si Luffy sa kagubatan. Nang hindi niya alam kung nasaan siya, naalala ni Luffy si Ace, at napagtanto niyang patay na talaga siya. Dahil dito, patuloy na nababaliw si Luffy. Kahit iuntog ang ulo sa bato, para subukang kalimutan ang pagkamatay ni Ace. Biglang dumating si Jinbei, at naalala ang pangako niya kay Ace, kung mamatay ako, tulungan mo akong alagaan ang aking nakababatang kapatid. Nang makita si Luffy sa paghihirap, balak ni Jinbei na sabihin sa kanya ang lahat, ngunit nagtanong si Luffy, talagang namatay si Ace, hindi ba? Oo, patay na siya, na nagudyok kay Luffy na umiyak ng malakas. Sa sandaling ito, naaalala ni Luffy ang kanyang pagkabata, nang siya ay pinagalitan ng kanyang lolo, dahil sa maling pagkain ng devil fruit, at gusto ng kanyang lolo na maging malakas na marino sina Luffy at Ace. Habang si Luffy ay hindi maintindihan, bakit siya, bilang isang taong goma, ay nakakaramdam pa rin ng sakit. Pero desidido si Luffy na maging pirata pa rin. Kaya, dinala ni Garp si Luffy sa isang bahay sa bundok, na siyang tahanan pala ng pamilya ni Dodan. Nang makita si Garp, natakot sila, dahil mga bandido sila sa bundok. Ipinaliwanag ni Dodan na si Ace ay 10 taong gulang na, kaya, hindi na nila ito kayang alagaan. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito, gusto rin ni Garp na alagaan din nila si Luffy. Nalaman na apo siya ni Garp, na ikinagulat nila, kaya, agad silang tumanggi. Bagamat nagbabanta si Garp na ikukulong sila, naniniwala silang mas mabuti pa rin ang makulong kaysa sa pag-aalaga kay Ace. Ngayon, kailangan din nilang alagaan si Luffy. Biglang may nabasag bula kay Luffy sa kanyang mukha, nagagalit ito sa kanya. Napagtanto ni Garp na si Ace iyon, at sinabing, mula ngayon, titira ka na kasama si Ace. Habang sinusubukan ni Luffy na humingi ng tawad sa kanya si Ace, tumanggi pa rin si Dodan na alagaan si Luffy. Pero nang tinakot sila ni Garp, wala silang choice kundi tanggapin. Sa puntong ito, gusto pa rin ni Luffy na humingi ng tawad sa kanya si Ace. Nagdadala si Dodan ng pagkain para sa lahat. Nang makitang maraming karne, gusto rin ni Luffy na kumain, ngunit hindi niya kayang makipagkompetensya sa mga ito, kahit na minamaliit ng isang aso. Kaya, isang maliit na mangkok ng kanin lang ang makakain ni Luffy, habang si Ace naman ay komportableng kumakain. Ipinaliwanag ni Dodan na lahat ng pagkain na ito ay dala ni Ace. Kung gustong kumain ni Luffy, bukas, kailangan niyang magsumikap at magdambong din. Sa hindi inaasahan, pumayag agad si Luffy, dahil pangarap niyang maging pirata balang araw. Nang makitang palabas si Ace, sinundan siya ni Luffy, kaya hindi komportable si Ace. Hindi na pala galit si Luffy kay Ace sa pagdura niya sa mukha, dahil gusto niyang matulad kay Shanks. Kaya, iminungkahi ni Luffy na maging kaibigan si Ace, ngunit agad na sinipa ni Ace ang isang puno, dahilan upang gumulong ito patungo kay Luffy. Iniisip na hindi na siya susundan ni Luffy. Gayunpaman, pagdating niya sa isang tulay, sinusundan pa rin siya ni Luffy. Kaya naman, agad na inatake ni Ace si Luffy, dahilan para mahulog ito sa malalim na bangin sa ibaba. Pagsapit ng gabi, muling nagbabalik ng pagkain si Ace, ngunit si Luffy ay wala kahit saan. Habang naliligo si Ace ay naalala niya ang mga masasakit na salita ng iba kay Roger. Sa sandaling ito, narinig ni Ace si Dodan na nagsasabi, na kung mamatay si Luffy, sasabihin niya kay Garp na aksidente ito, dahil anak din ito ng demonyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, makalipas ang 1 linggo, nakabalik si Luffy sa kanyang sarili, na ikinagalit ni Dodan, tinanong siya kung saan siya napunta. Ngunit tumanggi si Luffy na magsalita, kaya, pinatulog siya ni Dodan. Kinaumagahan, patuloy na hinahabol ni Luffy si Ace para maging kaibigan ito. Ngunit si Ace ay tumakbo ng napakabilis, kaya't si Luffy ay hindi makahabol. Kahit na halos kainin ng mga buwaya, gayunpaman, kinabukasan, patuloy pa rin si Luffy sa paghabol kay Ace, ngunit siya ay binato ni Ace. Kinabukasan, dinala siya ni Ace sa isang mapanganib na kagubatan. Gayunpaman, hindi pa rin sumusuko si Luffy,
Araw-araw, hinahabol niya si Ace. At lumipas ang 2 buwan, habang nagtataka si Dadan kung bakit walang humpay na hinahabol ni Luffy si Ace, dahilan para mag-alala siya, dahil sa tuwing babalik si Luffy, may mga sugat siya. Nakapagtataka, sa pagkakataong ito ay natusok siya ng isang bubuyog, na nagresulta sa kanyang mukha na parang bola. Sa puntong ito, napagtanto din ni Ace kung gaano katigas ang ulo ni Luffy. Habang hinahanap ni Luffy si Ace, nakatagpo siya ng isang higanteng tigre. Napagtanto ni Ace na ito ang pinakamalakas na hayop sa bundok na ito. Nang makitang takot si Luffy, nagpa siya si Ace na iligtas siya. Sa hindi inaasahan, lumitaw ang isang higanteng oso. Nang samantalahin ang pagkakataon, agad na tumakas si Luffy. Sa wakas, ligtas na si Luffy, ngunit sa mga sumunod na araw, patuloy niyang hinahabol si Ace, sa kabila ng mga pagtatangka ni Dadan na pigilan siya. Ngayon, narating na niya ang dulo ng kagubatan, at nakita ni Luffy ang Great Terminal Dump Site. Isa itong malaking dump site na nagbubuga ng kulay abong usok, na nakalaan para sa mga mahihirap at kriminal. Nagmamadaling pumasok si Luffy para hanapin si Ace. Samantala, napansin ni Ace ang 2 individual. Nang makitang may pera sila, ninakaw agad ni Ace ang pera nila. Sa sandaling ito, ipinagpatuloy ni Luffy ang kanyang paghahanap kay Ace, at sa wakas ay nakita niya itong tumatakbo sa kagubatan. Kaya, nakipagkita si Ace sa isa niyang kaibigan. Sabo pala ang pangalan niya. At pareho silang nagpaligsahan kung sino ang maaaring magnakaw ng higit pang mga kayamanan, na ikinagulat ni Sabo, dahil sa pagkakataong ito ay nanalo si Ace laban sa kanya. Lumalabas, pareho silang dalawa mula 5 taon na ang nakakaraan na nagnanakaw ng kayamanan, at dinala dito, at kumita ng pera para makabili ng malaking barko para maging mga pirata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sila ay natuklasan ni Luffy. Napagtanto niya silang dalawa na gusto din nilang maging pirata, kaya, gusto ni Luffy na sumali sa kanila. Agad naman siyang sinuntok ng 2 at ginapos siya. Kinikilala siya ni Sabo bilang ang batang laging humahabol kay Ace. Sa puntong ito, alam na ni Luffy ang sikreto nilang 2, kaya, nagpa siya sina Ace at Sabo na patayin siya, na ikinasindak at napasigaw si Luffy. Ngunit hindi pa sila nakapatay ng sinuman, kaya hindi nila alam kung paano. Nagkataon, ang sigaw ni Luffy ay narinig ng isang grupo ng mga pirata, na naghahanap din kina Ace at Sabo, dahil ninakaw ni Ace ang kanilang pera. Sa puntong ito, pareho nilang pinakawalan si Luffy, at sinusubukang humanap ng paraan para makatakas, dahil hindi sila tugma para sa kanila. Sa hindi inaasahan, nawala si Luffy, nahuli na pala siya ng mga ito. Kaya, sumigaw si Luffy kay Ace para iligtas siya. Nang mapagtantong alam ni Luffy kung saan itinatago ni Ace ang kayamanan, pinilit niyang umamin si Luffy. Habang pareho silang nag-aalala na ibubunyag ni Luffy ang lokasyon ng kayamanan, sa hindi inaasahan, sinabi ni Luffy na hindi niya alam, kaya, nakuha nila si Luffy. Sa puntong ito, ibinalik niya si Luffy sa Great Terminal Dump Site, at gumamit ng malaking martilyo para hampasin siya. Ngunit si Luffy ay isang taong goma, kaya, walang epekto ang kanyang martilyo, at nagpa siya siyang pahirapan si Luffy sa ibang paraan. Habang sinusubukan ni Ace at Sabo na kolektahin ang nakatagong kayamanan sa ibang lugar, gumamit siya ng mga spike na guwantes upang pahirapan si Luffy, na pinilit siyang ibunyag ang lokasyon ng kayamanan, na nagdulot ng matinding sakit kay Luffy. Pero tumanggi pa rin siyang umamin, kaya, pinagpatuloy niya ang pagpalo sa kanya. Pagsapit ng gabi, itinago ni Ace ang kayamanan sa ibang lugar. Biglang tumakbo pabalik si Sabo para ipaalam sa kanya, na wala pa ring ibinunyag sa kanila si Luffy, at pinahihirapan pa rin siya, kaya, nag-alala si Ace. Sa puntong ito, patuloy niyang binugbog si Luffy nang walang humpay. Ngunit kahit gaano pa niya ito sinaktan, tumanggi pa rin si Luffy na magsalita ng anuman, na ikinagalit niya, at nagpas siyang patayin siya. Sa hindi inaasahan ay sumulpot agad sina Ace at Sabo. Pagkatapos ay inatake siya ni Ace, ngunit nahuli siya nito. Pagkatapos ay hinampas siya ni Sabo sa ulo para iligtas si Ace. Sa sandaling ito, ipinagpatuloy ni Ace ang pakikipaglaban sa kanya, upang hayaang iligtas ni Sabo si Luffy. Sa hindi inaasahan, ayaw tumakas ni Ace, kaya, nagpa siya si Sabo na manatili at labanan siya. Pagsapit ng gabi, sila ay nagwagi. Nakita ng kapitan, si Blue Jam, ang kanyang mga nasasakupan na natalo, na nagpagalit sa kanya, at determinadong hanapin si Ace para maibalik ang pera. Sa panig ni Luffy, umiiyak siya, at nagpapasalamat kay Ace sa pagligtas sa kanya, na naging dahilan para hindi komportable si Ace, at tinanong niya, bakit hindi mo ibinunyag sa kanila ang lahat sa simula pa lang? Pero natakot si Luffy na kung gagawin niya iyon,
hindi na niya magiging kaibigan si Ace. Napagtanto ni Ace na walang mga magulang na tulad niya si Luffy. At ang pagsama kay Ace ay naging komportable si Luffy. Kaya, naalala ni Ace ang lahat ng batikos mula sa lahat, na nagsasabing siya ay anak ng demonyo, at hindi karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito. Pero gusto ni Luffy na mabuhay si Ace, na nagpabago sa tingin ni Ace tungkol kay Luffy. Kaya naman, sinisi niya si Luffy sa pagiging mahina at umiiyak lang. Pero sabi ni Luffy, 7 taong gulang pa lang siya, at kung 10 taong gulang daw siya katulad ni Ace, siguradong mas malakas siya. Nang makitang nagtatalo ang dalawa, agad silang pinigilan ni Sabo, dahil siguradong hinahanap na sila ni Blue Jam ngayon, kaya, hindi na sila pwedeng manatili sa Great Terminal. Kinaumagahan, natuklasan ni Dodan ang isa pang bata sa bahay, na ikinagulat niya. Ngunit si Sabo ay napakatalino at alam kung paano ipanalo si Dodan, kaya, pumayag siyang manatili si Sabo sa kondisyon na silang tatlo ay kailangang gumawa ng mga gawaing bahay. Sa hindi inaasahan, agad silang tumakbo palabas. Sa puntong ito, nag-almusal silang tatlo. Na-curious si Sabo kung ano ang devil fruit na kinain ni Luffy. Kaya, sinabi ni Luffy, kumain ako ng gomo-gomo fruit. Ngunit sinabi ni Ace na ang devil fruit ni Luffy ay masyadong mahina, na ikinagalit ni Luffy, habang si Sabo ay nakitang napaka-interesante sa gomang katawan ni Luffy. Kaya naman, pinalaki agad ni Luffy ang kanyang katawan para ipakita kay Sabo. Sa hindi inaasahan, sinipa siya ni Ace na parang bolang soccer, dahilan para mahulog si Luffy sa tubig, at mapalunok ng buwaya. Kaya naman, agad nilang hinuli ang buwaya para iligtas si Luffy. Dahil doon, nagdala sila ng karne ng buwaya para kay Dodan ng gabing iyon. Kinaumagahan, nilabanan ni Luffy si Ace, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Kaya, tuloy-tuloy siyang natalo ni Ace. Tapos, si Ace naman ang lumaban kay Sabo. Gayunpaman, si Sabo ay natalo rin niya. Sa pagkakataong ito, nakipaglaban si Sabo kay Luffy, ngunit hindi pa rin mailapat ni Luffy ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit sa labanan, at natalo siya ni Sabo. Patuloy na pinuna ni Ace ang walang kwentang kapangyarihan ni Luffy, ngunit sinabi ni Luffy na kapag siya ay 10 taong gulang, tiyak na siya ang mananalo sa kanila. Kaya't sabay-sabay silang lahat na naghanap ng makakain, at nang makakita sila ng kawan ng mga buwaya, tumalon si Luffy, at ang tatlo ay nagawang talunin ang isang buwaya. Sa loob ng Great Terminal, mayroong isang napakalaking pader, na naghihiwalay sa lungsod mula sa slum area. Kaya, dinala ni Ace ang buwaya sa lungsod para ibenta ito. Biglang may nakasalubong silang grupo ng mga tulisan. Kaya, nagpasya silang tatlo na labanan sila. Lumalabas, sa gitna ng lungsod na ito ay isang lugar na nakalaan para sa mga mayayaman, at ang lugar na ito ay ang sentro ng Goa Kingdom. Maliit na lugar lang pala ang nayon ni Luffy na kinalimutan na ng kahariang ito. Sa labas ng mga pader ng kaharian ay ang Great Terminal, isang lugar para sa mga mahihirap at kriminal, habang ang loob ay nakalaan para sa mga mayayaman at aristokrata. Sa sandaling ito, ang tatlo ay nagpanggap na mga bisitang VIP, para pumasok sa isang restaurant para kumain, na labis nilang ikinatuwa. Pero dahil sa sobrang dami ng kanilang kinain, nadiskubre sila ng may-ari ng restaurant. Kaya, tumalon silang tatlo sa bintana para tumakas. Biglang nakita ng lalaki si Sabo. Kaya, sinabi niya kay Sabo na umuwi na, ngunit walang pakialam si Sabo at nagpatuloy sa pagtakbo. Sa puntong ito, napagtanto ni na Luffy at Ace, na may tinatago si Sabo, kaya, pinilit nilang magsalita si Sabo. Lumalabas na si Sabo ay mula sa isang maharlikang pamilya, at ang lalaking tumawag sa kanya ay ang ama ni Sabo. Dati, lagi niyang pinipilit si Sabo na mag-aral ng mabuti, para mapang-asawa niya ang royal daughter. Habang nasa labas, nakasalubong ni Sabo ang isang maharlikang brat, na humiling kay Sabo na dalhin siya pauwi. Ngunit tumanggi si Sabo at itinulak siya, na ikinagalit niya. Kaya, nag-away silang dalawa. Ang pangyayaring ito ay nagpagalit sa ina ni Sabo. Sa puntong ito, napagtanto niya na ang kanilang katayuan at kayamanan lamang ang iniintindi ng kanyang mga magulang. Kaya, si Sabo ay lihim na lumabas ng Great Terminal, upang makinig sa mga tao doon na nag-uusap tungkol sa labas ng mundo. Sa sandaling ito, ipinahayag ni Sabo kina Ace at Luffy, balang araw, maglalayag ako at magiging isang makapangyarihang pirata, at susulat ako ng libro tungkol sa mundong ito. Pinakilig nito sina Luffy at Ace. Kaya, sinabi rin ni Ace, magiging sikat akong pirata, para hindi maitanggi ng lahat sa mundo ang kanyang pag-iral. Agad ding sinigaw ni Luffy ang kanyang pangarap. Nakapagtataka, napatawa sina Ace at Sabo, dahil itinuturing nila itong isang kakaibang pangarap.
Sa sandaling iyon, inilabas ni Ace ang bote ng sake ni Dodan, sinabing kapag sabay silang uminom sa kopa na ito, silang tatlo ay magiging magkapatid, na nagpapasaya sa kanila. Kinapa nila ang kanilang mga tasa at sabay na uminom. Kinaumagahan, nang magising si Dodan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong sa isang hukay. Ito pala ay hinukay ng grupo ni Luffy para makahuli ng mga baboy ramo. Habang silang tatlo ay pumunta sa bayan upang labanan ang mga magnanakaw, sa hindi inaasahan, sila ay nakita ng mga pulis. Kaya naman, agad na sinabihan ni Ace na tumakas ang lahat. Pagsapit ng gabi, nakahuli silang tatlo ng usa para kay Dodan. Kapag may pagkain, sumasama silang lahat dito sa pag-aagawan ng pagkain, na ikinagalit ni Dodan dahil masyadong maingay ang mga batang ito. Pagkatapos nilang kumain, kailangan niyang maglinis muli. Sa hindi inaasahan, ang grupo ni Luffy ay nagpatuloy sa paggawa ng kalituhan. Inis na inis si Dodan. Pagsapit ng gabi, sa wakas ay makakatulog na siya. Sa itaas na bahagi, gusto pa rin ng grupo ni Luffy na labanan ang isa't isa. Sa sandaling ito, ginugunita ni Dodan ang kanyang kabataan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natamaan siya ni Luffy, na ikinagalit ni Dodan. Kaya kinaumagahan, kailangan niyang humanap ng paraan para itaboy sila. Sa pag-aakalang ito ay si Garp ang sa likuran niya, na ikinatakot ni Dodan. Dumating pala ang punong nayon at si Makino para bisitahin si Luffy. Ang makitang dumating si Makino ay labis na ikinatuwa ni Luffy. Dinalhan niya si Luffy ng bagong damit. Nagdala pa siya ng mga bagong damit para kay Sabo at Ace, pero si Ace ay sobrang nahihiya kay Makino, kaya, tinukso siya ni na Luffy at Sabo. Pagkatapos, nagluto si Makino ng pagkain para sa lahat, na ikinatuwa nila. Sa hindi inaasahan, may nahuli sa labas. Habang sina Ace at Luffy ay nag-uusap tungkol sa pagiging pirata, sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Garp, na ikinagulat ng lahat. Kaya naman, sinaktan niya agad sina Luffy at Ace, sinaktan pa si Dodan, sa hindi pagdisiplina ng tama sa mga brat. Sa sandaling ito, napagtanto ni Sabo na ito ang lolo ni Ace at Luffy. Nang makitang determinado pa rin si Luffy na maging isang pirata, kaya, ipinagpatuloy niya ang pagkatalo sa tatlo, na nagparamdam kay Sabo na siya ay isang halimaw. Sa sandaling ito, nang matulog si Garp at ang lahat, napagtanto ni Ace na kung mananatili sila dito, sila ay mapapatay. Kaya, nagpasya silang tatlo na planuhin ang kanilang pagtakas. Kinaumagahan, natuklasan ni Dodan na umalis na ang grupo ni Luffy, ngunit walang pakialam si Garp, dahil natapos na ang kanyang pahinga. Kaya, itinalaga ni Garp ang gawain ng pagsasanay sa kanila upang maging mga marino kay Dodan. Ngunit nang makaalis si Garp, hindi rin ito pinansin ni Dodan. Sa panig ni Luffy, naabutan sila ng ulan, kaya naman, silang tatlo ay agad na humanap ng masisilungan. Habang napagtanto ni Dodan na lumalala ang ulan, kaya, nagpasya siyang hanapin ang grupo ni Luffy. Sa oras na ito, tumigil na ang ulan. Nagpasya si Sabo na magtatag ng isang base dito. Kaya, silang tatlo ay nagsimulang tumakbo patungo sa junkyard upang mangolekta ng scrapwood, at nagsimula silang magtayo ng base. Habang si Dodan ay sabik na naghahanap sa kanila, sa wakas, ang base ng grupo ni Luffy ay natapos, na nagpasigla sa kanilang tatlo, dahil nakikita nila ang buong isla mula sa taas. Sa oras na ito, natagpuan ni na Dogra at Mogra ang grupo ni Luffy, kaya, tumakbo sila pabalik upang ipaalam kay Dodan. Bagamat nagkunwari siyang walang pakialam sa labas, ngunit ng gabing iyon ay pumunta si Dodan sa base ng grupo ni Luffy, na labis niyang ikinatuwa na ligtas pa rin sila. Sa hindi inaasahan, si Dodan ay nahulog sa isang bitag, at siya ay pinalayas, na nagpagalit kay Dodan, at sinabing hindi na siya muling pupunta rito. Sa sandaling ito, dumating na ang taglamig, kaya, ang grupo ni Luffy ay naghanap ng snowbear ng magkasama. Sa hindi inaasahan, nagawang talunin ito ni Luffy na labis na ikinatuwa niya. Biglang lumitaw ang isang higanteng tigre, na ikinabalisa ni Luffy. Napagtanto ni Sabo na gusto lang nitong kunin ang oso ni Luffy. Ngunit pinilit ni Luffy na wag itong kunin ang kanyang pagkain, kaya, patuloy itong hinarangan ni Luffy. Sa kabutihang palad, nakuha ni Ace at Sabo si Luffy. Kinagabihan, nakahanap sila ng ibang pagkain, ngunit hindi pa rin komportable si Luffy, dahil kinuha ng tigre ang kanyang pagkain. Sa hindi inaasahan, nahulog si Luffy sa tulay, buti na lang nahuli siya ni Sabo at Ace. Pagsapit ng gabi, naalala ni Luffy noong tinulungan siya ni na Ace at Sabo. Pakiramdam niya ay mabubuting magkapatid sila. Kaya, naisip ni Luffy, sa hinaharap, siya ang magiging kapitan ng dalawa, na labis na ikinatuwa niya. Kaya,
sinabi ni Luffy sa kanilang dalawa na sila ang magiging crewmate niya sa hinaharap. Ngunit si Ace at Sabo ay hindi gustong magtrabaho para sa sinuman. Kaya, iminungkahi ni Luffy, kung sino man ang unang makakatalo sa tigre na iyon, ang taong iyon ang magiging kapitan, kaya, pumayag sila. Kinaumagahan, pumunta silang tatlo para hanapin ang tigreng iyon na magkasama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may lumitaw na oso, na ikinadismaya ni Luffy. Ngunit sinabi ni Ace na kasing lakas ng tigre ang oso na ito, kaya, nagpasya silang talunin ang oso na ito. Inatake ito ni Ace. Sa hindi inaasahan, nagalit ang oso, kaya, agad nitong hinabol ang tatlo. Akala ni Luffy ay mamamatay na siya. Biglang inatake ang oso. Isang matandang lalaki ang lumitaw, na ikinagulat ng tatlo. Nang patuloy na inaatake siya ng oso, ginamit niya ang Conqueror's Haki, na pinahinto ang oso. Kaya, pinaalis niya ito pabalik sa kagubatan. Napagtanto ni Luffy na ang kapangyarihan ng lalaking ito ay parang kay Shanks. Pagsapit ng gabi, nag-ihaw sila ng isda para kainin. Laking gulat nina Luffy at Sabo, dahil ang matandang ito ay dating kapitan ng pirata, at ngayon ay namumulot ng basura araw-araw. Nabuli pa nga siya ng iba, pero hindi inaasahan ni Sabo na ganoon pala siya kalakas. Sa puntong ito, nagtanong si Ace, bakit nandito ang isang pirata na tulad mo? Kaya, sinabi niya sa kanila, lumalabas na minsan siyang nakipaglaban sa Pirate King na si Roger, ngunit natalo siya, dahilan para mabuwag ang kanyang mga tauhang pirata. Kaya, napadpad siya dito. Kahit natalo siya, nakilala pa rin niya ang mga pirata ni Roger bilang napakalakas. Namalaya ni Sabo na umalis na si Ace. Biglang hiniling ni Luffy sa matanda na sanayin siya, kaya, pumayag siya. Sa puntong ito, sinabi ni Sabo kay Luffy na si Roger ang ama ni Ace, na ikinagulat ni Luffy. Pero hindi niya gusto si Roger, kaya, binalaan ni Sabo si Luffy na huwag banggitin si Roger sa harap ni Ace. Sa hindi inaasahan, pag-uwi nila ay agad na kinausap ni Luffy ang tungkol kay Roger, na ikinagalit ni Ace at sinaktan silang dalawa, kaya't nagpatuloy ang tatlo sa pag-aaway. Nang gabing iyon ay nagpasya silang hindi na sila magkapatid. Sa panig ni Blue Jam, hinahanap pa rin niya si Sabo, dahil kinuha siya ng kanyang ama upang hanapin ang kanyang anak. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paghahanap ng tigre para matalo ito. Ngunit masyadong malakas ang tigre, kaya, sina Ace at Sabo ay hinabol ng tigre. Sa kalaunan, nagawa nilang makatakas mula sa tigre. Hindi alam ni Sabo kung ano na ang kalagayan ni Luffy ngayon, dahil pumunta siya sa training place ng matanda. Pero walang pakialam si Ace kay Luffy. Biglang may nahulog na malaking puno sa kanila. Pinutol pala ni Luffy ang punong ito. Sa puntong ito, bumalik sila sa kinaroroonan ng matanda. Napagtanto ni Sabo na ginawa ng target ng matanda si Luffy na magsanay ng pagpuntirya. Sa hindi inaasahan, aksidenteng nasuntok siya ni Luffy na ikinatawa ni Sabo. Sa sandaling ito, tinanong ni Ace ang matanda, galit ka ba kay Roger? Gayunpaman, sinabi ng matanda, natalo ako dahil hindi ako malakas, ngunit nagpapasalamat ako kay Roger, na ikinagulat ni Ace. Nang matalo pala siya kay Roger, nakiusap siya kay Roger na patawarin ang kanyang mga crewmate. Sa hindi inaasahan, umalis si Roger, kaya, kinilala niya si Roger bilang isang napakahusay na tao. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Ace, dahil marami ang galit kay Roger. Ngunit sinabi ng matanda na hindi pa nila nilabanan si Roger, dahil sa mundo ng mga pirata, kapag may natalo sa labanan, dapat silang mamatay. Patuloy na nagtanong si Ace, paano kung may anak si Roger? Aniya, ang anak ni Roger ay magkakaroon ng napakahirap na buhay, dahil sa kasumpa-sumpa na pangalan ng kanilang ama. Inakala ni Ace na nagsisinungaling siya, kaya, galit na inatake siya ni Ace, ngunit mabilis siyang natalo nito. Kaya, sinabi niya kay Ace na sundan siya para makita ang isang bagay. Pagdating nila, nagulat sila nang makita nila ang isang malaking barko. Araw-araw pala siyang nagpupunta sa junkyard para mamulot ng kahoy, para itayo itong barko. Sa puntong ito, hiniling ng matanda kay Ace na tulungan siyang kumpletuhin ang barko, dahil gagamitin niya ang barkong ito sa paglalayag, at hanapin ang kanyang mga dating tripulante. Kaya naman, pumayag si Ace na tulungan siya. Kinaumagahan, sama-sama silang nangolekta ng kahoy, para tulungan siyang magtayo ng barko, at tinuruan din silang tatlo ng maraming bagay ng matanda. Sa puntong ito, malaki na ang naging improvement ni Ace at Sabo, ngunit si Luffy lang ang patuloy na hindi sinasadyang nasuntok ang matanda, na ikinagalit nito. Kaya, ang sabi niya sa kanila, para maging kapitan, hindi lang tungkol sa lakas, kailangan din nila ng isang bagay na mas importante, na nagpapa-curious sa tatlo.
Ngunit nakalimutan niya kung ano iyon. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin makatulog si Ace, kaya naman, hinanap niya agad ang matanda, para itanong kung ano ang importanteng bagay na maging kapitan, pero hindi niya rin alam. Ang alam niya lang, sa huli, captain pa rin ang tawag sa kanya ng crew. Kaya, upang maging isang kapitan, kailangan niya ang pagtanggap ng mga miyembro ng crew. Kinabukasan, natapos din ang barko ng matanda. Kaya naman, malaki ang pasasalamat niya sa grupo ni Luffy, sa pagtulong sa kanya. Kaya, nagpasya siyang tulungan silang tatlo na tugisin ang tigre na iyon, na labis na nasa sabik sa kanila. Kaya, silang tatlo ay magkasamang pumunta sa kagubatan upang hanapin ang tigre. Nang sumulpot ang tigre ay agad itong inatake ni Ace, ngunit napaatras siya nito. Pagkatapos, turn na ni Sabo na hulihin ang tigre gamit ang pangingisda, ngunit hindi rin niya ito mapigilan, kaya, inatake ng tigre si Luffy, kaya natakot si Luffy. Nang makitang nasa panganib si Luffy, sumugod sina Ace at Sabo para tulungan siyang harangan ang pag-atake. Sa puntong ito, naalala ni Ace ang sinabi ng matanda, kaya, sinabi niya sa kanilang dalawa na makipagtulungan sa kanya. Habang si Sabo ay umaakit sa atensyon ng tigre, ginamit ni Ace ang mga kakayahan ni Luffy, upang lumikha ng isang malakas na puwersang nababanat upang itulak siya sa pag-atake sa tigre, at natalo niya ito. Inakala ni Sabo at Luffy na si Ace ang magiging kapitan, ngunit tumanggi si Ace, dahil hindi niya natalo ang tigre ng mag-isa. Pakiramdam ng matanda ay tapos na ang kanyang trabaho, kaya, nagpasya siyang umalis, at sana ay makasalubong niya ang grupo ni Luffy sa dagat, na labis nilang ikinatuwa. Kinabukasan, silang tatlo ay sama-samang lumabas na naghahanap ng mga materyales para ayusin ang kanilang base. Biglang, si Sabo ay natuklasan ni Blue Jam, agad nila siyang hinuli. Buti na lang at saktong dumating sina Ace at Luffy, kaya, sabay silang lumaban sa kanila. Nakapagtataka, napakalakas ng gang ni Blue Jam, at mabilis nilang nahuli ang buong grupo. Sa sandaling iyon, dumating din ang mga sundalo. Ang tatay pala ni Sabo ang nag-utos sa kanila para ibalik si Sabo. Ayaw niyang malagay sa panganib sina Ace at Luffy, kaya pumayag si Sabo na bumalik kasama niya, na ikinagalit ni Ace at Luffy, dahil gusto ni Sabo ang buhay ng kalayaan. Kahit na ayaw niya, napilitan siyang bumalik. Hindi inaasahang nahuli ni Blue Jam sina Ace at Luffy at dinala sila sa kanyang base. Dito, sinabi ni Blue Jam na ang mga maharlika ay pawang mga manlilinlang, at inutusan sina Luffy at Ace na magtrabaho para sa kanya. Dalhin ang kanyang mga kalakal sa mga lokasyon na minarkahan sa mapa na ito. Nakapagtataka, pumayag si Ace, ngunit kailangan niyang bayaran ang mga ito. Kaya, tinulungan sila ni Ace at Luffy na maghatid ng mga paninda. Sa panig ni Sabo, nakauwi na siya. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya ang kanyang ina na inaakay ang isang maliit na bata, naiwan si Sabo na naguguluhan kung sino ang bata. Inampun pala ng kanyang mga magulang si Stelly para palitan siya. Pagsapit ng gabi, natagpuan ni Stelly si Sabo at sinabi sa kanya, kapag hindi siya bumalik, mamamatay siya bukas. Lumalabas, sa loob ng 3 araw ay darating ang mga Celestial Dragon sa kahariang ito, kaya, nagpa siya ang hari na sirain ang Great Terminal, na ikinagalit ni Sabo, dahil maraming tao ang naninirahan doon. Ngunit nakikita lang ng kahariang ito ang Great Terminal bilang kahihiyan nito. Kaya, nagpa siya si Sabo na bumalik sa Great Terminal upang ipaalam sa lahat. Sa puntong ito, nalaman ni Sabo, si Blue Jam ay nagdadala ng mga bar aisles ng langis at mga pampasabog, upang maghanda para sa pagkawasak ng Great Terminal. Sa panig naman ni Luffy, nag-aalala pa rin siya kay Sabo, pero naisip ni Ace na mas mabuting manatili siya doon. Kinaumagahan, napagtanto ni Sabo, ang mga maharlika sa lungsod ay lahat ay komportable. Kahit alam nilang malapit nang masira ang Great Terminal, inilihim pa nila ito sa mga tagalabas, na ikinagulat ni Sabo, dahil napagtanto niyang wala silang pakialam sa buhay at kamatayan ng mga tao sa Great Terminal. Kaya naman, gusto niyang ipaalam kaagad ito kina Luffy at Ace. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Sabo na tumakbo palabas ng mas mabilis hanggat maaari, ngunit nahuli siya ng mga sundalo. Pagsapit ng gabi, sinabi ni Blue Jam kina Ace at Luffy, malapit nang masira ang Great Terminal, na nagpapagalit sa kanila, dahil dinaya niya sila sa pagdadala ng mga bar aisles ng langis. Kaya, tinanong niya si Ace, saan nakatago ang mga kayamanan mo? Sa panig ni Sabo, dinala siya pauwi. Kaya, ikinulong siya ng kanyang ama sa basement, na nagdulot ng matinding sakit kay Sabo, dahil hindi siya makapunta at ipaalam sa lahat. Pagsapit ng gabi, nagsimula na silang magsunog, na nagdulot ng pagliyab sa buong lugar ng Great Terminal. Kahit si Dadan sa kabilang bahagi ng gubat ay nakakakita.
Sa puntong ito, labis na natakot ang mga residente, kaya, sinubukan nilang tumakbo sa lungsod, ngunit lahat sila ay pinigilan ng mga sundalo. Isinara pa nila ang mga tarangkahan, hindi pinapasok, naiwan ang mga tao rito na desperado. Samantala, labis na nasasabik si Blue Jam, dahil ipinangako sa kanya ng hari, pagkatapos niyang makumpleto ang gawaing ito, siya ay magiging isang maharlika. Sa hindi inaasahan, muli nilang itinali sina Ace at Luffy, dahilan upang sila ay mahuli ng apoy. Sa sandaling ito, naisip ni Blue Jam na pagbuksan siya ng pinto, ngunit walang nagbukas ng pinto para sa kanya. Kaya, napagtanto niyang niloko siya. Lumalabas na ginamit lang siya ng hari para sisihin ang pagsunog ng Great Terminal. Sa kabutihang palad, nagawa ni Ace na makalas si Luffy, kaya sabay silang tumakbo palayo doon. Sa panig ni Sabo, nakahanap din siya ng paraan para makatakas, kaya, tumakbo siya pabalik sa Great Terminal para buksan ang pinto. Ngunit si Sabo ay hinarang at binugbog ng mga gwardya, na iniwang pagod na pagod si Sabo. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya kay Ace at Luffy. Biglang lumitaw si Dragon. Tanong niya, ano na, bata? Kaya, sinabi ni Sabo kay Dragon ang tungkol sa planong sunugin ang Great Terminal, at nahihiya siyang ipanganak bilang maharlika, na ikinagulat ni Dragon, dahil sa Goa Kingdom, mayroong isang batang tulad nito. Sa panig ni Ace at Luffy, sinubukan nilang tumakas doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong nila si Blue Jam, kaya naman, napalibutan sila ni Blue Jam at ng kanyang mga tauhan. Gusto pala nilang malaman kung saan nakatago ang kayamanan ni Ace. Napagtanto ni Ace na walang ibang paraan, kaya, nagpasya siyang ihayag sa kanila ang lokasyon ng kayamanan, na naging dahilan para hindi komportable si Luffy. Nais pala nilang kunin ang kayamanan, na bumalik mamaya para sa paghihiganti sa mga maharlika, dahil naniniwala siyang lahat ng maharlika ay mapanlinlang na tao. Ngunit sinabi ni Ace na hindi katulad nila si Sabo, na ikinagalit ni Ace at Luffy, dahil patuloy itong nagsasalita ng masama tungkol kay Sabo. Kaya, inatake sila ni Luffy. Nang papatayin na nila si Luffy, hindi sinasadyang nagamit ni Ace ang Conqueror's Haki, na hinimatay ang lahat ng tauhan ni Blue Jam, na ikinagalit nito, dahil hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Ace. Nang papatayin na sana niya si Ace, buti na lang at dumating si Dodan sa tamang oras para iligtas siya, kaya naman, pinaatras siya ni Dodan. Nang makitang nasugatan si Luffy, labis na nag-aalala ang lahat. Napagtanto ni Blue Jam na si Dodan ay isang bandido sa bundok. Sabi ni Dodan, ako ang foster mother ni Ace at Luffy, kaya, hindi ako papayag na may manakit sa mga anak ko. Nang makitang may kumpiyansa pa rin si Blue Jam, tumakbo sila palayo. Ang nakakapagtaka, gusto pa rin ni Ace na manatili at labanan siya, dahil hinding-hindi siya tatakas. Nakilala ito ni Dodan bilang personalidad ni Ace, kaya, nagpasya siyang manatili at makipaglaban sa kanya. At sinabi ni Dodan sa lahat na kunin si Luffy, kaya, sabay nilang nilabanan si Blue Jam. Sa panig ng mga taga-Great Terminal, napaka-desperado nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umihip ang malakas na hangin at naapula ang apoy. Ang mga tao ay nakakita ng isang landas na patungo sa dagat, na nagpapasaya sa kanila. Lumalabas, si Dragon pala ang nagligtas sa kanila. Sa sandaling ito, nagtaka si Ivankov, bakit may espesyal na interes si Dragon sa kahariang ito. Sinabi ni Dragon, hinding-hindi ko pababayaan ang mga taong naghihirap, at balang araw babaguhin ko ang mundong ito. Pagkatapos ay ipinahayag ni Dragon sa lahat, ngunit kung sino ang handang lumaban para sa kalayaan, sumakay ka sa barko, na nagpasaya sa lahat. Sa panig naman ni Luffy, labis pa rin ang pag-aalala niya kay Ace, habang ang apoy ay mabangis na nagliliyab. Kinaumagahan, desidido pa rin si Luffy na hanapin si Ace, ngunit siya ay lubhang nasugatan. Sobrang namiss niya sina Ace at Sabo. Habang sinimulang linisin ng mga sundalo ang Great Terminal, ang mga maharlika ay komportable pa rin. Sa sandaling ito, nagising si Sabo sa isang eskinita, kaya, sinubukan niyang humanap ng paraan para makatakas, ngunit hinahanap pa rin siya ng mga kawal. Sa hindi inaasahan, nahuli na naman siya. Sa pagkakataong ito ay labis na nagalit ang ama ni Sabo, kaya, nagpasya siyang ikulong si Sabo sa bahay, at pinilit siyang maging isang maharlika. Nagbanta pa siyang sasaktan sina Ace at Luffy, kaya kinailangan siyang sundin ni Sabo. Ngayon, nakakulong si Sabo sa bahay, ngunit labis pa rin ang pag-aalala niya kina Luffy at Ace, at gusto niyang mabawi ang kanyang kalayaan. Biglang narinig ni Sabo ang usapan ng mga gwardya. Sinabi nila na darating ang mga Celestial Dragon bukas. Kinaumagahan, binalak ni Sabo na tumakas. Habang ang lahat sa lungsod ay labis na nasasabik,
upang salubungin ang mga Celestial Dragon. Biglang, ang mga tao ay nakakita ng isang maliit na bangka na naglalayag patungo sa dagat. Lumalabas na si Sabo pala. Sa sandaling ito, nagpa siya si Sabo na maging isang pirata, upang mabawi ang kanyang kalayaan. Bigla, nakita ng Celestial Dragon sa barko si Sabo, kaya, binaril niya ito, dahil naglakas loob si Sabo na humarang sa kanyang daraanan. Bagamat alam na may isang bata lamang sa barko, ngunit ang lahat ay hindi naglakas loob na magsalita ng anuman, sa takot na ang Celestial Dragon ay magalit. Nakita ni Dogre na nasa barko si Sabo. Habang sinusubukan ni Sabo na patayin ang apoy, pagkatapos, ang Celestial Dragon ay nagpaputok muli sa kanyang bangka, na nagpagulat sa lahat. Habang si Luffy at ang iba ay nag-aalala kay Ace at Dodan, sa wakas, nakaligtas sila at bumalik, na labis na ikinatuwa ni Luffy, dahil buhay pa si Ace. Sa sandaling ito, ikinwento ni Ace sa lahat ang mga pangyayari noong gabing iyon. Sabay na pala nilang nilabanan si Blue Jam. Sa huli, natalo nila siya. Ngunit hindi nila alam kung paano makakatakas mula sa apoy, kaya, nagpa siya si Dodan na gamitin ang kanyang sarili upang linisin ang daan para kay Ace, na naging sanhi ng kanyang malubhang pinsala. Dahil doon, nakatakas sila mula sa Great Terminal. Kinabukasan, pumunta si Ace sa lungsod, para kumuha ng gamot para sa paggamot kay Dodan, kaya, pareho silang nakaligtas. Sa sandaling ito, nag-aalala sina Ace at Luffy kay Sabo. Tinanong ni Dodan si Ace kung bakit hindi siya tumakas noong mga oras na iyon, ngunit sinabi ni Ace na personalidad niya iyon. Kung tumakas siya, maiiwan niya ang mga importanteng bagay sa likod niya, at nasa likod niya si Luffy, kaya, hindi makatakbo si Ace. Naalala ni Dodan ang sinabi minsan ni Garp, noong humarap si Roger sa isang malakas na kalaban, hindi siya umaatras, dahil ayaw niyang malagay sa panganib ang mga nasa likod niya. Biglang bumalik si Dogra, kaya, sinabi niya sa lahat ang tungkol sa kwento ni Sabo, na ikinagulat ng lahat. Laging naniniwala si Ace na magiging masaya si Sabo sa kanyang pamilya, ngunit nagkamali siya. Dahil hindi kailanman naging masaya si Sabo na bumalik sa kanyang pamilya, na nagpagalit kay Ace, at gustong maghiganti laban sa mga Celestial Dragon. Ngunit siya ay pinigilan ni Dodan, dahil siya ay papatayin kung siya ay pumunta doon. Habang si Luffy ay nawalan ng pag-asa, dahil sa kasalukuyan ay wala silang magawa. Kinaumagahan, kumalma si Ace. Bigla silang nakatanggap ng sulat mula kay Sabo bago siya tumulak, kaya binasa ito ni Ace. Sinabi ni Sabo na maglalayag siya bilang isang pirata bago sina Ace at Luffy, at umaasa na balang araw ay magkikita silang muli. Inutusan ni Sabo si Ace, alagaan mong mabuti si Luffy. Bagamat si Luffy ay iyakin at marupok, ngunit si Luffy ay ang ating nakababatang kapatid. Sa huli, hindi na napigilan ni Ace at umiyak. Sa panig ni Dodan, nagalit siya, dahil tinakpan ng buong kaharian ang pagkamatay ni Sabo. Habang si Luffy ay malungkot pa rin, at naalala niya ang mga alaala ng tatlong magkakapatid, biglang dumating si Ace at sinaktan si Luffy. Sa puntong ito, sinabi ni Luffy, Ace, gusto kong maging mas malakas, para protektahan ang mga tao at hindi na mawala ang sinuman. Kaya Ace, pakiusap huwag kang mamatay, na nagpapagalit kay Ace at nagdeklara kay Luffy. Hinding-hindi ako mamamatay, dahil hindi ko kayang iwan ang isang mahinang kapatid na tulad mo. Makinig ka Luffy, kailangan nating mabuhay ng walang pagsisisi, at balang araw ay maglalayag tayo, mas malaya kaysa sa iba. Kaya, pareho silang nangako na tumulak bilang mga pirata sa edad na 17. Sa isang nayon malapit sa kaharian ng Goa, sinusubukan ni Zoro na magsanay, habang ang lahat ay nagulat, dahil may isang malaking barko na dumaong malapit sa kanilang nayon. Pag-aari pala ni Dragon ang barkong iyon, na ikinagulat ni Ivankov, dahil may dinala si Dragon dito ng malubhang na sugatan. Dumalo pala siya sa Celestial Dragon Reception kanina. Sa Great Terminal, pagkaalis ng mga Celestial Dragon, bumalik sa normal ang lahat, at ang lugar na ito ay patuloy na naging pinagtatapunan para sa mga maharlika. Sa sandaling ito, nakikipaglaban si Luffy kay Ace. Sa pag-aakalang masusuntok na niya si Ace, ngunit hindi pa rin umuusad si Luffy, na nagpatawa kay Ace at tinukso si Luffy. Wala talagang epekto ang iyong Rubber Devil Fruit sa labanan, na ikinagalit ni Luffy at nakipagtalo pabalik. Bigla nilang naalala si Sabo, na laging tumutulong sa kanila na magkasundo. Naisip agad ni Luffy na mas maganda ang pagiging kuya ni Sabo kaysa kay Ace, kaya nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa. Sa oras na ito, nakatanggap si Dodan ng mensahe mula kay Ace, nagsasabing magtatatag siya ng sarili niyang kaharian. Bigla ring nagpadala ng mensahe si Luffy. Lumalabas na parehong gustong mamuhay ng hiwalay at malaya. Sa sandaling ito,
nakikipaglaban si Luffy sa isang oso, ngunit ayaw tulungan ni Ace si Luffy. Sa hindi inaasahan, nasugatan si Luffy ng oso kaya nag-alala si Ace, kaya naman, agad niyang dinala si Luffy pauwi para gamutin. Nang makitang malubhang nasugatan si Luffy, sinisisi ni Ace ang kanyang sarili at nakonsensya kay Luffy, sa hindi pagtupad sa kanyang tungkulin bilang isang nakatatandang kapatid. Kinaumagahan, binisita ni Makino sina Ace at Luffy, kaya, hiniling ni Ace kay Makino na turuan siya kung paano magpahayag ng pasasalamat. Gusto pala ni Ace na puntahan si Shanks para pasalamatan siya, dahil tinulungan ni Shanks si Luffy, na ikinagulat ni Makino. Kinabukasan, lumabas sina Ace at Luffy para magnakaw muli ng pagkain, ngunit sa pagkakataong ito, nagpasalamat sina Ace at Luffy sa pagkain. Pagkatapos, ipinagpatuloy nila ang pagsasanay ng magkasama, at pareho silang nagtagumpay na talunin ng isang higanteng oso, na nagpasaya sa kanila. Sa mga sumunod na araw, sabay silang nagpatuloy sa pagsasanay, kahit na binugbog ni Garp, dahil sa pagtanggi nilang sumali sa hukbong dagat. Pagkalipas ng 7 taon, si Ace ay 17 taong gulang, habang si Luffy ay 14 na taong gulang, kaya't sinimula ni Ace ang kanyang paglalakbay bilang isang pirata. Nagpaalam siya kay Luffy at sa lahat, na nagpasaya sa lahat, ngunit si Dodan lamang ang hindi dumating upang makita si Ace. Sa sandaling ito, naalala ni Dodan noong ipinadala ni Garp si Ace sa kanya upang palakihin. Bagamat nagkunwari siyang walang pakialam, ngunit nang malaman niyang nagpadala si Ace ng pasasalamat sa kanya, umiyak si Dodan. Ngayon, si Luffy na lang ang natitira, kaya, desidido siyang magsanay pa ng 3 taon. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito ay nakapagtama siya ng suntok sa bato, at determinado siyang lumakas pa. Makalipas ang ilang oras, narinig ni Luffy ang balita na bumuo si Ace ng isang pirate crew, na labis na ikinatuwa niya. Pagkalipas ng 3 taon, naging 17 taon na si Luffy, ngunit ayaw siyang makita ni Dodan. Dahil kung bumaba sila ng bundok upang magpaalam kay Luffy, matatakot sa kanila ang mga tao ng Fuchsia Village. Kaya naman, nagpasalamat si Luffy sa kanila, at sinabing, bagaman ayoko ng mga bandido sa bundok, pero gusto ko kayong lahat, na lubos na nagpaantig kay Dodan. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa nayon ay dumating upang makita si Luffy, na labis na ikinatuwa niya, dahil sa pagkakataong ito ay oras na niya para pumunta sa dagat. Biglang lumitaw ang isang sea monster. Nakilala ito ni Luffy bilang ang parehong halimaw sa dagat mula noon. Kaya, sa pagkakataong ito ay ipinakita ni Luffy ang kanyang lakas, at natalo niya ang halimaw sa dagat. Sa sandaling ito, si Dodan ay lihim pala na pumunta kay Luffy. Napakagaan ng pakiramdam niya, dahil mas lumakas si Luffy. Bumalik sa kasalukuyan, sobrang nasaktan pa rin si Luffy, dahil sa pagkamatay ni Ace, at napagtanto niyang napakahina niya. Sa sandaling ito, umiinom ng maraming beer si Dodan sa bar ni Makino. Bigla niyang narinig na bumalik si Garp. Lahat ng tao sa nayon ay lumabas upang tanungin si Garp tungkol kay Luffy, dahil labis silang nag-aalala sa kanya. Sa hindi inaasahan, agad na humakbang si Dodan at inatake si Garp, na ikinagulat ng lahat. Sinisi niya si Garp, nasa battlefield ka, bakit mo hinayaang mamatay si Ace? Panay ang suntok ni Dodan kay Garp dahil hindi niya nailigtas sina Ace at Luffy na ikinagalit nito ng husto. Ngunit agad na pinigilan ni Makino si Dodan. Napagtanto niya na naghihirap din si Garp, dahil nandoon siya ngunit hindi niya matulungan ang kanyang apo. Hindi, si Luffy ang higit na naghihirap. Naalala ni Makino ang panahong tinuruan niya si Ace na magpasalamat, dahil sinadya ni Ace na pasalamatan si Shanks sa pagtulong kay Luffy. Ang pag-alala sa panahong masayang magkasama ang magkapatid ay labis na ikinalungkot ni Makino. Sa sandaling ito, gustong malaman ng lahat ang tungkol sa kinaroroonan ni Luffy. Kaya, sinabi sa kanila ni Garp, na si Luffy ay nakatakas mula sa Marineford, na nagbigay ng katiyakan sa lahat. Sinabi ni Dodan, kahit anong klaseng pirata ang maging si Luffy, lagi akong papanig sa kanya, kaya, huwag kang magpapatalo, Luffy. Sa isla ni Whitebeard, inilibing ni Shanks at Marco sina Ace at Whitebeard dito. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Shanks, si Luffy ay nagdurusa ng husto, dahil hindi niya nailigtas ang kanyang kapatid. Pero sigurado si Shanks na magiging mas malakas si Luffy, pagkatapos niyang malampasan ang sakit na ito. Sa panig ni Luffy, siya ay nasa matinding paghihirap, dahil napagtanto niyang siya ay masyadong mahina, hindi niya mailigtas ang sinuman. Habang sinusubukan ni Jinbei na aliwin si Luffy, at sinabing hindi niya kasalanan ang pagkamatay ni Ace, na ikinagalit ni Luffy, kaya, inatake niya si Jinbei, ngunit si Luffy ay natalo ni Jinbei. Sinaway ni Jinbei si Luffy dahil sa pagiging masyadong kumpiyansa sa kanyang lakas,
ngunit maraming mas malalakas na kalaban doon, kaya naalala ni Luffy ang labanan sa Marineford, at napagtanto niyang maraming malalakas na kalaban doon. Ngunit sabi ni Jinbei, huwag mong isipin kung ano ang nawala sa iyo, tandaan kung ano ang mayroon ka pa. Kaya, napagtanto ni Luffy at sinabing, mayroon pa akong mga kaibigan, at gusto niya silang makasama muli. Sa sandaling ito, naalala ni Jinbei ang sinabi sa kanya ni Ace, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa aking nakababatang kapatid, dahil mayroon siyang maaasahang mga kaibigan. Sa panig ni Zoro, napapalibutan siya ng isang pack ng mga babon. Bigla siyang inatake ng isa sa mga babon, ngunit agad itong natalo ni Zoro. Sa makatuwid, ang grupo ng mga babon ay sama-samang umaatake sa kanya. Napagtanto ni Zoro na alam nila kung paano gumamit ng mga armas tulad ng mga tao. Patuloy silang umaatake, dahilan para dumago ang lumang sugat ni Zoro. Kaya, si Zoro ay nataranta, at siya ay itinaboy ng isang unggoy, kaya nag-alala si Perona sa kanya. Napagtanto ni Zoro na hindi maganda ang sitwasyon. Biglang, ang grupo ng mga babon ay nagsimulang makaramdam ng takot, dahil nakakaramdam sila ng nakakatakot na aura. Napagtanto ni Zoro na si Mihawk iyon. Sa panig ni Chopper, malapit na siyang maluto, dahil sa tingin ng tribong ito ay pagkain siya. Sa kabutihang palad, napagtanto nilang nakakapagsalita si Chopper, kaya, pinakawalan nila si Chopper at nilagyan siya ng gamot. Sa sandaling ito, napagtanto ni Chopper na sila ay sanay sa medisina. Ngunit sinasabi nilang lahat na ang sangkap na panggamot ay binabantayan ng mga higanteng ibon. Nakakakita ng maraming may sakit, nagpa siya si Chopper na tulungan silang makakuha ng mga sangkap na panggamot. Kinaumagahan, umakyat siya sa isang higanteng puno para kausapin ang mga ibon. Sa tingin niya ay tutulungan siya ng batang ibon na tinulungan niya noon, ngunit sinabi ng mga ibon na hindi nila hahayaang kunin ng mga tao ang kanilang kayamanan, kaya, inaatake nila si Chopper. Si Chopper ay agad na gumamit ng Rumble Ball, upang ibahin ang anyo at harangan ang kanilang mga pag-atake. Dumating ang mga miyembro ng tribo upang tulungan siya, at inaatake nila ang mga ibon. Ngunit agad itong sinangga ni Chopper, dahilan para mahulog siya sa dagat. Sa kabutihang palad, isang ibon ang nagligtas kay Chopper. Lumalabas na ang ina pala ng batang ibon. Dahil sa pakikipag-usap sa inang ibon, nalaman ni Chopper na gusto nila ang mga makikintab na bagay. Iniisip ng mga ibon na nais ng mga tao na salakayin ang kanilang kayamanan, habang gusto lang nila ang mga sangkap na panggamot. Ngunit salamat kay Chopper, nalutas nila ang hindi pagkakaunawaan. Sa puntong ito, pagod na si Chopper. Nang kumalma siya, napagtanto niyang pala kaibigan ng mga tao rito sa mga ibon. Bigla siyang nakatanggap ng dyaryo. Nagulat si Chopper nang mabasa ang pahayagan. Sa isla ng Wetheria, si Nami ay napipilitang magsaka, na nagagalit sa kanya dahil gusto niyang mag-aral ng meteorology. Bigla niyang nakita ang pinakabagong dyaryo, kaya, binasa ito ni Nami. Sa Bowen Archipelago ni Usopp, nakakain siya ng maraming prutas dito, na nagpapataba kay Usopp. Tumanggi pa siyang makinig kay Heracles at nagpatuloy sa pagkain, kaya, nakatanggap din sila ng pahayagan ngayon. Sa Mamwaro Island, nakasuot ng pambabae si Sanji, at natanggap din niya ang pinakabagong pahayagan, na ikinagulat ni Sanji at pinunasan ang kanyang make-up. Sa oras na ito, si Robin ay tinutulungan ng Revolutionary Army. Kinikilala nila siya bilang isang miyembro ng Straw Hat Crew, kaya, sinabi nila sa kanya ang tungkol sa pahayagan ngayon. Si Frankie ay nasa Karakuri Island, na sa tingin niya ay kaakit-akit, dahil siya ay nasa loob ng kamanghamanghang laboratorio na ito. Bigla rin siyang nakatanggap ng dyaryo. Sa panig naman ni Brook, nagko-compose siya ng musika para sa mga tao dito, dahil sa tingin nila siya ay isang Diyos, at nakakita rin siya ng dyaryo. Habang si Zoro naman ay nagulat nang makita si Mihawk dito. Lumalabas na ang lugar na ito ay ang kastilyo ni Mihawk, kaya, sinabi ni Mihawk kay Zoro ang tungkol sa labanan ni Luffy sa Marineford, na ikinagulat ni Zoro, dahil nalaman niyang namatay si Ace sa harap ni Luffy. Habang ang lahat ay labis ding nagulat, at napagtanto na si Luffy ay nasa matinding sakit. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng crew ni Law si Jinbei na ibalik si Luffy. Bigla silang nakakita ng isang sea monster na pinatay, na ikinabahala nila, hindi nila alam kung sino ang nakapatay sa sea monster na iyon. Biglang may nakita silang tumataas mula sa ilalim ng dagat. Si Dark King Rayleigh pala, na mas ikinagulat nila. Lumangoy lang ba siya sa islang ito? Tanong ni Rayleigh, nandito ba si Luffy? Sa oras na ito, masayang-masaya si Boa Hancock, dahil nagdadala siya ng pagkain kay Luffy, at patuloy na iniisip ni Hancock ang mga eksena ng pagpapakasal niya kay Luffy. Habang dinadala ni Jinbei si Luffy pabalik sa lugar ni Law,
bigla niyang nakita si Rayleigh, na ikinagulat ni Luffy. Maging si Jinbei ay nabigla, dahil nakatagpo siya ng isang maalamat na pirata dito. Ngunit hindi nila nakikita ang mga tauhan ni Law kahit saan. Nakaalis na pala sila. Napagtanto ni Law na ang pangalan ni Luffy ay naglalaman ng letrang D, kaya, sa susunod na pagkikita nila, may gagawin siyang napakalaking bagay. Sa oras na ito, nagulat din ang mga babae sa isla nang makita si Rayleigh. Lumalabas, minsan niyang nailigtas ang tatlong kapatid na babae ni Boa Hancock, tinulungan silang makatakas mula sa mga Celestial Dragon. Pero si Luffy lang ang inaalala niya, pinaalalahanan pa si Jinbei na ito ang pagkain ni Luffy, at kaunti lang ang binigay niya para makain. Kaya, nagsimulang kumain si Luffy para mabawi ang kanyang lakas, na labis na nagpapasaya sa lahat. Sa sandaling ito, nagtataka ang lahat kung paano nalaman ni Rayleigh na nandito si Luffy. Lumalabas na pagkatapos ng labanan sa Sabaudi Island, sinabi ni Kuma sa kanya ang kinaroroonan ni Luffy. Ang hindi niya inaasahan ay mai-inlove si Boa Hancock kay Luffy. Sa puntong ito, tinanong ni Rayleigh si Luffy, sigurado ka bang ito na ang oras upang makasama ang iyong mga kaibigan? Ginagawang alalahanin ni Luffy ang labanan sa Sabaudi Island, kung saan sila ay ganap na natalo ni Kizaru at Kuma, na naging sanhi ng pagkalat ng lahat ng mga kasamahan ni Luffy, kaya, napagtanto ni Luffy na sila ay masyadong mahina. May proposal si Rayleigh sa kanya. Sa panig ni Usopp, sinubukan niyang tumakas sa islang ito, ngunit siya ay masyadong mataba, at natalo ng mga halimaw dito. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ni Heracles. Sabi niya, napakadelikado ng islang ito, kapag pumasok ka, hindi ka na makakalabas. Ngunit hindi sumuko si Usopp, desidido siyang lisanin ang islang ito, kahit na marami na siyang nakasalubong na halimaw. Biglang naging punong carnivorous ang buong isla, at agad nitong nilamon ang lahat. Sa kabutihang palad, nagawa ni Heracles na iligtas si Usopp. Hindi niya maintindihan kung bakit pagkatapos basahin ni Usopp ang dyaryo ay nagbago ang kanyang ugali. Kaya, napaluha si Usopp at sinabing, kapag ang kaibigan ko ay nasa matinding sakit, kailangan kong nasa tabi niya, Luffy. Sa panig ni Nami, sinusubukan niyang tumakas mula sa Wetheria Island, upang bumalik at hanapin si Luffy, kaya, kinuha niya ang isa sa kanilang mga bangka at umalis. Ngunit ang panahon dito ay masyadong kakaiba, kaya, hindi makontrol ni Nami ang bangka at nahulog. Ikinulong ng mga tao dito si Nami, hindi kasi nila naiintindihan ang gustong gawin ni Nami. Sinuntok pa niya si Herodas, dahil hindi siya binitawan. Lumalabas na maraming libro ang ninakaw ni Nami para pag-aralan ang panahon dito. Sa puntong ito, nagtataka si Herodas, bakit gusto ni Nami na matuto ng weather knowledge dito, pero pagkatapos niyang magbasa ng dyaryo, gusto na niyang umalis. Sinabi ni Nami, si Luffy ang aking kapitan, at kinailangan niyang lumaban ng mag-isa sa dakilang labanan na iyon, at nakitang namatay si Ace sa kanyang harapan, kaya, kailangan kong bumalik para makasama siya at hikayatin siya. Nang makitang umiiyak si Nami, nag-alala ang mga tao dito, kaya, agad nilang pinakawalan si Nami. Sa hindi inaasahan, agad niyang kinidnap si Herodas, at patuloy na tumakas, na ikinagulat ng mga tao dito, dahil gusto ni Nami na bumalik agad sa tabi ni Luffy. Sa Winter Island, ang lugar ng kapanganakan ni Dr. Vegapunk, sinusubukan din ni Frankie na umalis dito, ngunit wala siyang bangka, na nag-aalala sa kanya at sa matandang lalaki. Hindi nila alam kung ano ang gustong gawin ni Frankie. Dahil gusto rin ni Frankie na makabalik agad kay Luffy, kaya, nagpasya siyang ipagpatuloy ang paglusot sa silid ng pagsasaliksik ni Vegapunk, upang makahanap ng bangka. Ngunit ang lugar na ito ay binabantayan ng Navy, kaya, siya ay hinahabol ng Navy. Sa wakas, nakahanap siya ng isang silid na naglalaman ng maraming mga blueprint. Biglang, pinindot ni Frankie ang isang button, na naging dahilan upang sumabog ang buong pasilidad ng pananaliksik, na ikinagulat ng mga taga-isla. Sa panig ni Zoro, nakita niya si Mihawk. Tanong niya, nasaan si Luffy ngayon? Ngunit hindi rin alam ni Mihawk, kaya, kailangang hanapin ni Zoro si Luffy ng mag-isa. Sinabi ni Mihawk na mayroong isang maliit na bangka sa kanluran ng isla, kaya, pumunta si Zoro upang kunin ang bangka upang mahanap si Luffy. Biglang, inatake siya ng grupo ng mga babon, at pinalibutan nila si Zoro. Sa hindi inaasahan, ginagaya ng grupong ito ng mga babon ang mga diskarte ni Zoro, at inaatake siya, na ikinagulat ni Zoro. Sinira pa nito ang maliit na bangka, na ikinagalit ni Zoro. Sa panig ni Perona, labis siyang nag-aalala kay Zoro, kaya, hinanap niya ito. Sa puntong ito, naalala ni Mihawk ang kanyang pakikipaglaban kay Zoro, na pagtanto niyang si Zoro ay isang malakas na eskrimador.
Habang nakikipaglaban si Zoro sa grupo ng mga babon, sa hindi inaasahan, marunong silang gumamit ng laway para magpagaling ng mga sugat. Nang hindi alam ni Zoro kung paano agad talunin silang lahat, biglang natakot ang mga babon. Napagtanto ni Zoro na nandito si Mihawk. Sabi niya, napakalakas ng mga babon na ito, dahil marami na silang napagdaanang laban sa tao, kaya, natuto na silang lumaban. Sinabihan niya si Zoro na wag maliitin ang mga ito. Ngunit determinado si Zoro na talunin sila ng mabilis, kaya, inaatake siya ng grupo ng mga babon. Sa panig ni Brook, natapos na niyang isulat ang musika, na nagpapasaya sa mga tao rito, iniisip na ito ay mga spell upang labanan ang Long Arm Tribe. Biglang, narinig nila na ang Long Arm Tribe ay paparating. Nang akala nila ay gagana ang musika ni Brook, ngunit ang sabi ni Brook ay kanta lang ito, na ikinagulat nila. Nakikitang nag-aalala ang lahat, dahil sa tingin nila sa pagkakataong ito ay kukunin ng Long Arm Tribe ang lahat ng kababaihan dito. Biglang nagsimulang tumugtog ng musika si Brook, tinutulungan silang mabawi ang kanilang espiritu. Pagdating ng Long Arm Tribe, handa ang lahat na labanan sila. Sa wakas, natalo sila ng mga taga-nayon, at nahuli ang tatlong magnanakaw na Long Arm Tribe, kaya, nagpapasalamat ang lahat kay Brook. Ngunit nais ni Brook na agad na hanapin si Luffy, upang makatulong na pagalingin ang kanyang puso. Biglang iminungkahi ni Brook na palayain ang tatlong miyembro ng Long Arm Tribe na ito, dahil akala niya ay natakot niya sila. Sa hindi inaasahan, kinidnap nila si Brook, dahil napagtanto nilang tutulungan sila ni Brook na kumita ng maraming pera. Sa puntong ito, tinutulan ng lahat ang mungkahi ni Rayleigh, ngunit napagtanto ni Luffy, hindi niya maaaring hayaan ang kanyang mga kasamahan na harapin muli ang panganib. Kaya, pumayag siya, at nagpa siya na bumalik sa Marineford. Kinabukasan, na-hijack ng grupo ni Luffy ang isang Navy ship, na ikinagulat ng Navy, dahil nandito lahat sina Luffy, Jinbei, at Rayleigh. Kaya, ginamit nila ang barkong ito ng Navy para sumulong sa Marineford. Sa panig ni Chopper, naghahanda siyang bumalik para hanapin si Luffy, dahil alam din niyang namatay si Ace. Gusto man niyang manatili rito para mag-research ng mga halamang gamot, ngunit wala ng oras si Chopper. Kaya, binuhat ng ibon si Chopper pabalik, na labis na ikinatuwa niya, dahil napakabilis ng ibon. Biglang nakatanggap si Chopper ng bagong dyaryo, na ikinagulat niya. Sa hindi inaasahan, nagawa ito ni Luffy. Sa panig ni Robin, sinusubukan din niyang maghanap ng paraan pabalik sa Sabaudi. Sa puntong ito, ipinaalam ng Revolutionary Army si Robin. Lumalabas na ang kanilang pinuno, si Dragon, palaging hinahanap si Robin, dahil siya lang ang nakaligtas sa Ohara, kaya, iminungkahi nilang makipagkita si Robin kay Dragon. Pero wala nang oras si Robin, gusto niyang bumalik agad kay Luffy. Bigla silang nakatanggap ng bagong dyaryo tungkol kay Luffy, kaya, ipinakita nila ito kay Robin, na ikinagulat niya, at may naintindihan na isang bagay. Sa panig ni Sanji, naghahanap siya ng bangka, para matulungan siyang makabalik agad. Biglang nakita ng lahat si Ivankov na bumalik, na nagpapasaya sa kanila, dahil siya ang kanilang reyna. Naisip din ni Sanji na si Ivankov ang reyna, kaya, pumunta siya upang makita, na ikinagulat ni Sanji, dahil si Ivankov ay isang babae. Bagamat alam ni Sanji na transgender si Ivankov, ngunit hindi niya napigilan ang alindog ni Ivankov. Sa puntong ito, tinanong ni Sanji si Ivankov tungkol kay Luffy. Sa hindi inaasahan, bumalik si Ivankov sa kanyang tunay na anyo, na ikinagulat ni Sanji. Hindi naniniwala si Ivankov na si Sanji ay miyembro ng Straw Hat Crew, dahil walang larawan na kahawig niya, na ikinagalit ni Sanji. Pero nagpumilit pa rin siyang umalis, kaya, nagpa siya si Ivankov na labanan si Sanji, kung manalo si Sanji, hahayaan siya ni Ivankov. Agad niyang hinarap si Ivankov, ngunit hinarang siya ni Ivankov. Mabilis niyang natalo si Sanji. Biglang ipinakita ni Ivankov kay Sanji ang pinakabagong pahayagan tungkol kay Luffy, na ikinagulat ni Sanji. Sa puntong ito, nakipag-usap si Ivankov kay Dragon. Gusto ni Dragon na tipunin ang lahat ng mga commander ng Revolutionary Army, dahil ang pagkamatay ni Whitebeard ay magbabago sa pamahalaan ng mundo. Habang si Ivankov ay nagulat, dahil si Luffy ay dumating sa Marineford na nagdulot muli ng pagkabigla. Sa panig ng Marine Headquarters, galit na galit sila, dahil naglakas loob si Luffy na bumalik muli sa Marineford. Ilang araw na pala ang nakalipas, maraming reporter ang nagtipon dito, para kunan ng litrato ang Marine Headquarters pagkatapos ng dakilang labanan. Bigla silang nakakita ng papalapit na barkong dagat, na ikinagulat ng mga Marines, dahil nasa barko ang Straw Hat Luffy. Nang salakayin siya,
gumawa si Jimbei ng pader na tubig para harangan ang mga kanyon. Sa puntong ito, namagitan din si Rayleigh, gumamit lamang siya ng maliliit na bala para harangin ang mga kanyon. Napagtanto nilang siya ang Dark King na si Rayleigh, na ikinagulat nila. Ngunit umikot lamang ang barko ni Luffy sa paligid ng Marineford. Napagtanto nilang tila may libing si Luffy. Sa puntong ito, pumasok sa bay ang barko ni Luffy, kaya, inatake ng mga marino ang barko at sinira ito. Sa pag-aakalang pinatay na nila ang mga ito, ngunit agad silang lumitaw sa loob. Pinigilan ni Rayleigh at Jimbei ang mga marino upang tulungan si Luffy, upang tulungan siyang tumakbo sa Oxbelt. Biglang nagsimulang magbel si Luffy na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos magbel ng 16 na beses, pagkatapos, pumunta si Luffy sa lugar kung saan namatay sina Ace at Whitebeard, kaya natakot ang hukbong dagat na salakayin siya. Sa puntong ito, naglabas si Luffy ng isang bouquet ng bulaklak at inihulog ito sa bangin. Sinamantala ng mga mamamahayag ang pagkakataong ito na kumuha ng mga larawan ni Luffy. Matapos ang lahat ay umalis na ang grupo ni Luffy, naiwan ang mga reporter na naguguluhan. Hindi nila maintindihan kung bakit ang dating Warlord of the Sea, Jimbei, at mga dating tripulante ng Pirate King tulad ni Rayleigh ay pumanig na kay Luffy. Napagtanto nila na ito ay malaking balita, kaya, maraming mga pahayagan ang inilimbag at ipinamahagi sa buong mundo. Sa puntong ito, itinuring ng mga marino na ito ang kanilang kahihiyan. Si Luffy ay pinapansin din ng mga matatanda ng world government, dahil pati sina Jimbei at Rayleigh ay kakampi niya ngayon. At napagtanto nila na pagkatapos ng kamatayan ni Whitebeard, ang tatlong pangunahing kapangyarihan sa mundo ay naging hindi balanse. Kaya, si Blackbeard ay maaaring maging susunod na Yonko. Pumunta si Sengoku upang makipagkita kay Kong, ang pangunahing komandante ng pamahalaang pandaigdig. Gusto na pala niyang mag-resign, dahil sa tingin niya ay matanda na siya, kaya, ipinapasa niya ang panahong ito sa nakababatang henerasyon. Hinirang ni Sengoku si Aokiji bilang susunod na Fleet Admiral. Sa puntong ito, kumalat sa buong mundo ang balitang buhay pa si Luffy, na labis na ikinatuwa ni Kid. Ang lahat ng mga pirata mula sa Worst Generation ay nakapasok na ngayon sa New World, ngunit ang panahon sa New World ay napakahirap. Sa kabila nito, sabik pa rin silang naghihintay sa pagdating ni Luffy. Sa puntong ito, bumalik si Luffy sa barko ni Boa Hancock. Ang mga babae dito ay masyadong curious sa katawan ni Luffy. Naniniwala si Rayleigh na mauunawaan ng crew ni Luffy ang kanyang mensahe. Si Chopper, pagkatapos basahin ang pahayagan, naunawaan ang intensyon ni Luffy, na nagpasaya sa kanya. Naiintindihan na rin ni Robin sa ngayon. Sinundan ni Sanji, na pumukaw sa pagkamausisa ni Ivankov. Habang si Usopp ay sinusubukan pa ring umalis sa isla, ngunit nakatanggap siya ng isang bagong pahayagan, at naiintindihan din niya ang intensyon ni Luffy. Samantala, galit si Nami, at inakusahan niya si Luffy na masyadong makasarili. Sa panig ni Frankie, nag-aalala ang matanda sa kanya, dahil sa sobrang laki ng pagsabog. Kaya, naisip niyang hindi na mabubuhay si Frankie. Sa hindi inaasahan, buhay pa si Frankie, at nagbabasa rin siya ng dyaryo, pero nasunog ang mukha ni Frankie. Sa panig ni Brook, pinagkitaan siya ng tatlong ito. Mabuti na lang at binigyan nila ng bagong dyaryo si Brook, kaya naman, naintindihan din niya ang intensyon ni Luffy. Para naman kay Zoro, grabe ang sugat niya. Sa puntong ito, nagbabasa rin siya ng bagong pahayagan tungkol kay Luffy. Gayunpaman, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang intensyon ni Luffy, na ikinadismaya ni Perona, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Zoro. Sa panig ni Law, excited ang mga crew niya na pumunta sa New World, dahil nabalitaan nilang dumating na si Blackbeard doon. Ngunit si Law ay nananatiling kalmado at naghihintay, habang ang pirate crew ni Blackbeard ay pumasok sa New World, na labis silang nasa sabik. Sa hindi inaasahan, natalo nila ang mga tauhan ng pirata ni Bonnie at nahuli siya. Gusto pa niyang maging asawa si Bonnie, na ikinagalit nito at sinipa siya. Habang haharapin niya si Bonnie, napagtanto nilang dumating ang hukbong dagat. Lumalabas na ang tao sa pangunahing barko ay si Akaino, na nagpatakot sa kanila at tumakas. Sa puntong ito, natagpuan ni Akaino si Bonnie. Hinahanap pala siya nito, dahil nakatakas siya sa autoridad ng world government. Sa panig ni Chopper, bumalik siya sa kanyang tribo, na pinasaya ang lahat, at nagpasya siyang manatili dito upang mag-aral ng medisina. Kaya, inakay nila si Chopper sa kanilang library. Sa hindi inaasahan, maraming libro sa mga gamot sa loob. Sa puntong ito, naalala ni Chopper noong kasama niya si Dr. Hiriluk, at sinabi sa kanya na ang mundo ay malawak. Pagkatapos nito, inanyayahan siya ni Luffy na sumali sa kanyang pirate crew, at tulungan siyang tuklasin ang mundo sa dagat.
Sa hindi inaasahan, natalo sila at nagkahiwalay sa isla ng Sabaudi. Napagtanto ni Chopper na si Luffy ang higit na nagdurusa. Magiging totoong halimaw ako, ipinapangako ko sa iyo, Luffy, lalakas ako. Sa panig ni Nami, nakita niya ang mga matatandang lalaki dito na mukhang galit na galit, kaya, nagpa-cute siya. Natulala ang mga matatanda, humingi pa sila ng tawad kay Nami para bumalik. Kaya, nagpa siya si Nami na manatili dito, upang malaman ang lahat tungkol sa lagay ng panahon sa New World. Dahil siya ang navigator, dadalhin niya ang kapitan kung saan man niya gustong pumunta, at tiyak na magiging Pirate King si Luffy. Lumalabas na palaging natatandaan ni Nami noong tinulungan siya ni Luffy, kaya, gusto niyang matulungan sa lahat si Luffy. Sa panig ni Frankie, nakakita sila ng isang lihim na daanan pagkatapos ng pagsabog, na labis nilang ikinagulat, dahil ang lugar na ito ay naglalaman ng maraming materyales sa pananaliksik ni Vegapunk. Kaya, nagpa siya siyang manatili dito, ngunit natakot sila nang makita nila ang mukha ni Frankie, kaya, nagsuot siya ng maskara na tigre. Sa puntong ito, nagtataka sila kung bakit ayaw nang umalis ni Frankie sa isla. Lumalabas na ang pangarap pala ni Frankie ay ang maglayag sa dagat gamit ang sarili niyang barko, at tinulungan siya ni Luffy na matupad ang pangarap na iyon. Kaya, gusto niyang tulungan si Luffy na matupad ang kanyang pangarap. Biglang nasunog ang balat ng tigre, kaya tumakbo palabas si Frankie, na ikinatakot ng hukbong dagat, dahil akala nila ay halimaw siya. Sa panig ni Sanji, napagtanto niyang napakasarap ng pagkain dito. Kaya, sinabi ni Ivan Cub kay Sanji, ang mga tao sa islang ito ay mga mahuhusay na chef, at ang pagkain ay nagpapalakas ng kanilang mga katawan. Kaya, tinanong niya si Ivan Cub para sa mga recipe ng pagluluto, ngunit sinabi ni Ivan Cub na mayroong 79 na espesyal na mga recipe. Kung gusto niyang matutunan ito, kailangang maging babae si Sanji. Agad na tumanggi si Sanji, dahil siya ay isang lalaki at ipinanganak upang mahalin ang mga babae. Kaya, inalok siya ni Ivan Cub ng isa pang pagkakataon, iiwan niya ang 79 na mga recipe na nakakalat sa buong isla. Kailangang hanapin ito ni Sanji, habang ang iba ay magpapasuot sa kanya ng damit pambabae. Sa puntong ito, naalala ni Sanji noong inimbitahan siya ni Luffy na sumali sa crew, at excited siyang sabihin kay Luffy ang tungkol sa All Blue. Sa wakas, pumayag si Sanji na maging chef ni Luffy, kaya nagpa siya si Sanji na tulungan si Luffy na maging hari ng pirata. At pumayag siya sa hamon. Kaagad, inatake ng lahat si Sanji. Kahit na napakalakas nila, pero porsigido si Sanji na manalo. Sa panig ni Brook, maraming tao ang dumarating para panoorin siyang magtanghal. Gayunpaman, nanatiling nakaupo si Brook, dahil naiintindihan niya ang mga intensyon ni Luffy. Kaya, napagtanto ni Brook na kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang matulungan si Luffy, at naalala niya noong inimbitahan siya ni Luffy na sumama sa crew. Tinulungan din ni Luffy si Brook na makuha ang kanyang anino, na labis na nagpasaya sa kanya, dahil maaari na siyang magpatuloy sa buhay, at nagpa siya siyang tutulungan niya si Luffy. Biglang tumayo si Brook at gumalaw na ikinagulat ng lahat. Kaya, agad siyang nagsimulang tumugtog ng musika, na pinasayaw ang lahat sa tunog ng instrumento ni Brook. Sa panig ni Robin, pumayag siyang makipagkita kay Dragon, at naalala niya ang kanyang pagkabata. Kailangang patuloy na tumakas dahil sa pagtugis ng pamahalaang pandaigdig, hanggang sa nakilala niya si Luffy. Handa siyang magdeklara ng digmaan sa world government para iligtas si Robin. Sabihin mo na gusto mong mabuhay. Gusto kong mabuhay, dalhin mo ako sa dagat kasama mo. Sa sandaling ito, nagpa siya si Robin na dapat siyang maging mas malakas, upang matulungan si Luffy. Sa panig ni Usopp, sinusubukan niyang pumayat, na ikinagulat ni Heracles, dahil biglang nagbago si Usopp na gusto niyang maging mas malakas. Palagi niyang iniisip na si Luffy ay maaaring maging hari ng pirata nang wala siya, ngunit nagkamali si Usopp. Marami pa ring mas malalakas na kalaban kaysa sa kanila, kaya, nagpa siya si Usopp na dapat siyang maging mas malakas para matulungan si Luffy. Tinanggap ni Usopp si Heracles bilang kanyang guro, na labis siyang nasasabik, at nagpa siya siyang ituro kay Usopp ang lahat ng kanyang kaalaman. Napagtanto ni Usopp kung gusto niyang tulungan si Luffy na maging hari ng pirata, dapat siyang maging hari ng mga sniper. Sa panig ni Zoro, nakikiusap siya kay Mihawk, turuan mo akong maging isang eskrimador, na ikinadismaya ni Mihawk, dahil tinatanong niya ang kanyang kalaban, at sa tingin niya ay tumakas si Zoro pagkatapos matalo sa mga piratang babon. Ngunit sinabi ni Zoro, natalo ko sila, na ikinagulat ni Mihawk, kaya, nagtataka siya kung bakit humihingi ng gabay si Zoro sa kanyang kalaban. Gusto kitang talunin. Sa hindi inaasahan, napatawa nito si Mihawk,
dahil napagtanto niyang may natagpuan si Zoro na mas mahalaga kaysa sa kanyang pangarap. Kaya, pumayag siyang turuan si Zoro ng kasanayan sa espada. Napagtanto ni Mihawk, kapag isinasantabi ng isang eskrimador ang kanyang pagmamataas para sa iba. Sa sandaling ito, ipinaliwanag ni Zoro kay Perona, ang tato sa braso ni Luffy, ay nangangahulugang ang 3D ay napalitan ng 2Y. Napagkasunduan kasi nila dati na magkita ulit sa loob ng 3 araw. Ngunit ngayon ito ay nabago sa 2 taon, at ang mensaheng ito ay naiintindihan lamang ng mga miyembro ng Straw Hat Crew. Napagtanto ni Zoro na hindi pa sila sapat na malakas para makapasok sa New World, kaya kailangan nila ng panahon para maging mas malakas. Sa puntong ito, sinimulan ni Mihawk ang pagsasanay kay Zoro, at naalala niya ang kanyang pangako na maging pinakamalakas na eskrimador kasama si Luffy, kaya, handa si Zoro na lumaban. Sa hindi inaasahan, sa mga piratang babon, may isang pinuno, at kinopya nito ang sword technique ni Mihawk, kaya nasa sabik si Zoro na labanan ito. Sa panig ni Luffy, nagpasya din si Jinbei na umalis. Kaya naman, pinasalamatan siya ni Luffy sa maraming tulong sa kanya, at nangako siyang makasama si Jinbei sa Fishman Island. Habang gustong pakasalan ni Boa Hancock si Luffy, sinabihan siya ni Rayleigh na dalhin sila sa lugar ng pagsasanay. Kaya, nakarating sila sa Rusukaina Island, hilaga ng Amazon Lily. Ang islang ito ay may 48 season sa isang taon, na labis na ikinatuwa ni Luffy. Sinabi ni Boa Hancock na magdadala siya ng pagkain kay Luffy araw-araw, ngunit sinabihan siya ni Rayleigh na huwag pumunta, upang maiwasang abalahin ang pagsasanay ni Luffy, na ikinagalit niya. Kaya, nagsimulang magsanay sina Luffy at Rayleigh, habang si Boa Hancock ay nag-aalala pa rin, dahil ang islang ito ay masyadong mapanganib. Sa puntong ito, dinala ni Rayleigh si Luffy sa isang higanteng labanos, na siyang pinakaligtas na lugar sa isla. Walang halimaw na ng ahas na pumunta rito, at pinangunahan niya si Luffy sa kalaliman ng isla, na labis na ikinatuwa ni Luffy. Sa puntong ito, sinabi ni Rayleigh na tuturuan niya siyang gisingin ang kanyang kapangyarihan, na tinatawag na Haki. Biglang lumitaw ang isang higanteng elepante, ngunit patuloy na ipinaliwanag ni Rayleigh kay Luffy, na ang Haki ay isang nakatagong kapangyarihan sa loob ng katawan ng nilalang. Nang makita ang elepante na malapit nang sasalakayin si Rayleigh, agad na ginamit ni Luffy ang Gear 2 at hinarang ito, ngunit ito ay masyadong malakas at itinaboy siya. Ipinaliwanag ni Rayleigh na mayroong 2 karaniwang ginagamit na uri ng Haki. Nakapagtataka, inasahan ni Rayleigh ang pag-atake ng elepante at iniwasan niya ito. Sinabi ni Rayleigh na ito ang Observation Haki, na maaaring hulaan ang pag-atake ng isang kalaban ng hindi tumitingin. Kaya, naaalala ni Luffy ang pakikipaglaban sa mga taong gumagamit ng ganitong uri ng Haki. Sabi ni Rayleigh sa Sky Island, ito ay tinatawag na mantra. Susunod ay ang Armament Haki, na lumilikha ng isang invisible armor layer. Sa hindi inaasahan, nagawa ni Rayleigh na itulak pabalik ang higanteng elepante, na ikinagulat ni Luffy. Kaya naman, pinitik ni Rayleigh ang noo ni Luffy na naging dahilan ng pananakit nito, dahil magagamit ang Armament Haki para labanan ang mga Devil Fruit users, lalo na ang mga Logia type. Ngunit ang sabi ni Rayleigh ay may isa pang uri ng Haki, pagkatapos, ang elepante ay patuloy na umaatake sa kanya. Nakapagtataka, kailangan lang ilabas ni Rayleigh ang kapangyarihang ito, at agad na nahimatay ang higanteng elepante, na ikinagulat ni Luffy. Sinabi ni Rayleigh na ito ang Conqueror's Haki, tanging ang mga may kilalang reputasyon sa mundo ang nagtataglay ng kapangyarihang ito. Ngunit ang kapangyarihang ito ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagsasanay, ito ay nagmumula sa sariling kagustuhan. At sinabi ni Rayleigh, nagising mo na ang Conqueror's Haki, ngunit hindi pa rin ito makontrol ni Luffy. Nagpasaya ito ng husto kay Luffy, at napagtanto niyang marami na siyang na-encounter na mga taong gumagamit ng Haki. Sa puntong ito, sinabi ni Rayleigh na may 2 taon si Luffy para matutunan kung paano gamitin ang Haki, kaya, handa na si Luffy para sa sesyon ng pagsasanay. Kinaumagahan, pumunta siya sa higanteng labanos, upang iwan doon ang kanyang straw hat. Sa sandaling ito, naaalala ni Luffy ang kanyang pangarap kasama sina Ace at Sabo, at naaalala niya ang kanyang mga kasamahan sa koponan na naghihintay sa kanya, kaya, nagsimula si Luffy sa pagsasanay kasama si Rayleigh. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.